Good morning po muli sa inyong lahat at patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos kung paano tayo lalago bilang isang mga mananampalataya. Sapagkat kailangan po nating tumibay sa ating pong pananampalataya, lumalim ang ating pong ugat sa Panginoon. So kahapon po napag-aralan natin, ang spiritual growth po ay isang manifestation. Sapagkat ang ating Panginoon ay nasa sa atin, tayo daw from inside to outside ay magkakaroon ng transformation into Christ-likeness. At sa paglago po natin, meron tayong part po. Hindi lamang ang Panginoong Hesus, hindi lamang Panginoong Ama, ang Banal na Espiritu, kundi tayo mismo mga sumusunod kay Jesucristo ay meron pong participation sa ating pong paglago. At sabi nga po diyan, katulad nga po ng isang salvation, sabi po ng binasa po natin kahapon sa Philippians 2, work hard to show the result of your salvation. So meron tayong participation. Hindi binigay na ng Panginoon bilang regalo ang kanyang grace sa ating pong salvation, at kailangan naman natin ipagpatuloy yan. Kailangan natin meron tayong ginagawa. So kagaya ng Biblia po, kagaya ng sinasabi sa Biblia, na kung saan ang ating din pong katawan ay may mga muscles din. At ang mga muscles yan, kailangan ini-exercise po yan. Nabanggit ko po kahapon na kung saan may kaibigan nga po ako na nagkaroon po na siyang karamdaman, matagal-tagal po siya nakahiga at nagwi-wheelchair, pero napansin niya na lumiit yung kanyang mga binti sapagkat hindi po siya nag-exercise, hindi po niya nagagalaw yung kanyang mga binti. So nagpa-therapy po siya hanggang sa na in-encourage siya na maglakad-lakad. Ngayon po, lumalaki na uli yung kanyang mga muscles. So bilang mga Kristiyano, ganyan din po yung ating buhay. Ang ating pong salvation, ang pananampalataya natin, ay kailangan ma-exercise. Yan ang isang reason kung bakit dumadaan tayo sa mga typhoons ng buhay po natin, mga bagyo ng buhay natin. In order for our faith to be exercised at maging strong po yan. So ang realidad, ang ating pong spiritual growth, may ginagawa si Lord sa atin from the inside. Ngayon, ang atin naman pong practical habits, ang practical way naman natin, magkaroon tayo ng habit na para tayo ay ma-develop bilang isang believers. Kaya po maraming mga Kristiyano po, alam niyo po, nakakalungkot. Maraming mga Kristiyano na labas-pasok na sa simbahan, matagal ng panahon, 5 taon, 10 taon, 20 taon, pero hindi natin sila makitaan ng paglago. Bakit po kaya? Kasi nga po, akala nila, ganun lamang po ang sitwasyon ng buhay nila. Akala nila okay na yun. Hindi po, kailangan nga po kagaya ng muscle. Kailangan nila may participation po dapat sila para ma-develop yung kanilang pananampalataya at hindi sila manatiling baby Christians. So I hope challenge kita ngayon, sino ang man ang nakikinig at nanonood sa akin ngayon, kung ano man ang estado ng iyong Christian life, ikaw lamang ang nakakaalam nito at ang Panginoon. At kailangan niyo lamang po, huwag kang makontento kung ano meron ka ngayon. Kumbaga nga sa isang atleta, huwag kang makontento nakatakbo ka ng 500 meters. Kailangan magkaroon ka ng 1 kilometer, di ba? 2 kilometers, 3 kilometers. May progress ang ating pong pagtakbo. So parang ano lang yan, hindi ka na natiling grade 1, di ba? Pumunta ka ng grade 2, grade 3, hanggang grade 12. Dapat pumunta ka, pagkatapos mo ng grade 12, pupunta ka ng college, di ba? Yung iba pa, pagkatapos mag-college, magma-masteral, magdo-doctorate. So there is always a progress, mga kasama. So kailangan din ng buhay pananampalataya, hindi lang come and go tayo sa church. We have to grow. So that is manifestation po, number 1. At ang kailangan natin sa spiritual growth is intentional. May choice ka, kaya nga po sinasabi ko sa inyo, wag kang maging kontento sa spiritual life mo ngayon. I-encourage mo yung sarili mo, kailangan mo pang lumago, kailangan meron pa, there is more, 'di ba? At kailangan na maging intentional ka, ano pa ba yung Lord ang kailangan kong matutunan? Ano pa ba ang Lord ang kailangan kong gawin para ako'y lumago pa? Kasi akala ng iba, ang paglago daw ay automatic. Yan ang akala ng iba, yung patuloy ka lang makikinig ng salita ng Diyos, 'di ba? Attend ka lang ng attend sa mga gawain. Akala ng iba, dun sila lumalago, hindi. Ang natututunan po natin dun yung knowledge lang, yung information, 'di ba? Pero hindi natin siya nai-a-apply. So magkadugtong po ang application. Ito po, bilang praktikal. Nag-aral ka ng kolehiyo. Ano man ang kurso mo sa kolehiyo, pagkatapos mo ng kolehiyo, hindi mo siya ginamit. Hindi ka nagtrabaho, hindi ka nag-apply kung saan doon mismo sa pinag-aralan mo, pinagtapusan mo. So tatingin mo,
maa-apply mo yung pinag-aralan mo? Hindi. Matutulog po yun hanggang sa later on makikita mo ang lahat ng natutunan mo nung nag-aaral ka, nakakalimutan mo na sapagkat hindi mo siya in-apply. So, kailangan meron kang gagawin. Kailangan hindi lang yan para feed ka lang ng feed sa sarili mo. Ang sabi pa nga po dito, can you grow old without growing up? Yan ang tanong. Can you grow old? Pwede ka bang tumanda pero hindi ka lumalago? Yes, pwede. Yan nga po yung binabanggit ko kanina, hindi natin kasi naa-apply. Kaya tayo tumatanda physically, pero ang ating ugali, ang ating character ay hindi nagbabago, hindi nag-grow up. Nagiging immature pa rin tayo in our decision, nagiging immature pa rin tayo in our ways of life because we are not growing up. Hindi tayo nagiging yung angkop sa ating pagtanda. Kaya nga po yung iba, umaatras kang patanda para may mga ganun silang term. Paatras ang iyong pagtanda. So, nakakalungkot po, no? So, kailangan mga kasama, mga kapatid, sa pananampalataya, kailangan meron tayong ginagawa. You have to seek the Lord. You have to participate. You have to be, kailangan mo ng meron kang action to be taken. Yan. So, reality, we grow by making commitment. Kailangan mo mag-commit. Kaya nga tingnan niyo pong sinabi dito ng Panginoon sa mga tinawag niya mga disciple, come and see. Come and follow me. Yan ang mga unang mga salita binigkas ng Panginoon nung tumatawag siya ng mga disciples niya. In John 1:39, sabi dito, come and see. He said, it was about 4 o'clock in the afternoon when they went with him to the place where he was staying and they remained with him in the rest of the day. So the first word niya is come and see. Halika rito, tingnan mo. Yun ang invitasyon ng ating Panginoon. May action po yan. Nasa sayo po yung kung susunod ka. Just like yung sinasabi po sa mga simbahan po natin, di ba? O tara, sinong gusto mag-volunteer? Eh, ayaw mo naman mag-volunteer, so walang mangyayari. Di ba po? So 1 John 1:43, sabi dito, the next day Jesus decided to go to Galilee. He found Philip and said to him, come, follow me. So binibigyan niya ng command at the same time, binibigyan din niya ng choice yung si Philip kung siya ay susunod. Di ba po? So, ganun din po sa atin, it is our intention to follow Christ. It is our choice sa ating pong spiritual growth. Hindi pa pwedeng one way lang po 'yan. Parang communication din po, kailangan two-way communication. Sabi nga dito sa ating Jesus said, "You are my disciple or follower if." Merong laging if po dun sa Bible, if you love me, if you obey me, di ba? So may mga kadugtong po yan. Hindi pa pwedeng puro promises. Kailangan meron tayong participation po doon sa kanya pong mga sinasabi. So sabi ng John 14:15, if you love me, obey my commandments. So kung gusto natin sumunod kay Jesus, mahal natin si Jesus, maging obedient tayo sa kanya. Marami nagsasabi po, mga Kristiyano, na mahal nila ang Diyos pero hindi naman sila sumusunod sa salita ng Panginoon. Kasi hindi rin naman nila daw alam ang salita ng Diyos. So hindi naman pwedeng malaman natin ang salita ng Diyos kung parang ano na lang po, 'di ba? Nasa harapan mo na lang, no. You have to seek God, and when you seek God, you will find him. So, obedience, sabi nga doon, if you really love Jesus Christ, it's not pagpunta lamang sa gawain o sa simbahan. Pagpunta natin sa Panginoon, if we really love Jesus Christ, mga kasama, mga kapatid, learn to obey His commandments. So, paano mo malalaman ang kanyang mga utos, kanyang mga sinasabi? Kailangan mong saliksikin. Ano ba ang gusto niya? Amen po ba? So, ikaw yun. Ikaw yung personal na maghahanap nun. Kung ano ba yung gusto ng loved one mo. Hindi naman pa pwedeng lagi ka nabubuhay sa padrino. Hindi ka pwedeng lagi nabubuhay lamang doon sa leader mo, sa pastor mo. No. Kailangan ikaw mismo. Kasi nga, this is relational. Ang ating pong pakikitungo sa Panginoon ay hindi relihiyon. It is relationship. So, hindi pwede ka makakilala kay Lord o doon sa iniirog mong babae o lalaki through third person. Iba po, nagpakilala hanggang sa nagkita kayo, nagkatagpo kayo, then nagkausap-usap kayong dalawa, then na-develop yung inyong relationship. So sa Lord, ganun din, hindi ka pwedeng manatili lamang dun sa third party na nag-akay sa'yo sa pananampalataya o dun sa pastor na pinupuntahan mo tuwing linggo. Kailangan mo ikaw mismo makikipag-ugnayan ka
doon sa mahal mo. Ibig sabihin, kung mahal mo talaga ang Panginoong Hesukristo, huwag po tayong maging ritual na palabas-pasok lamang ng simbahan. Kailangan nating saliksikin yung minamahal natin. Kausapin po natin siya. In John 8:31, Jesus said, "If you continue in my word, you are truly my disciples." Makikita niyo po dito 'no, it's not only, maging close ka kay Kristo dahil nandoon ang lakad kung saan pupunta si Kristo, nandoon ka. No, it is the obedience mo sa Panginoon. Yan po yung mga binabanggit ng Biblia. So patuloy po tayo sa pag-aaral ng ating sa salita ng Panginoon dito po regarding sa grow up, mga kasama. So bukas po muli, this is the part 3, tomorrow po part 3, para po maging excited tayo. Medyo mahaba po itong topic natin, pero naniniwala ako meron tayong mapupulot na aral po dito. Purihin ang Panginoon, manalangin po tayo. Aking Amang Diyos, pagpalain niyo po ang lahat ng sumusubaybay sa programang ito, sa vlog na ito, Lord. I pray, you touch them, and they will learn from you, O God. They will be deepened, Lord God, ang kanilang relationship sa iyo. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. So, see you tomorrow, mga kasama at mga kapatid.